Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Talakayin ko po sa inyo sa maiksing sandali ang pinamagatang sakripisyo. Katotohanan patungkol sa pagsasakripisyo. Or let me say this, a sacrifice that costs nothing is worth nothing. A sacrifice that costs nothing is worth nothing. Sa buhay po natin sa mundong ito, wala pong tao na hindi nakaranas na magsakripisyo. Mapapamilya, mapatrabaho, mapaministry. Saan mang larangan yan, ang sakripisyo po ay bahagi ng ating buhay. Ang pinaka-greatest example ng sakripisyo, wala nang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Sapagat hindi biro yung ibinigay niya ang kanyang buhay, mamatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At kahit hindi tayo katanggap-tanggap, kahit hindi tayo karapat-dapat, ay dahil napakalaki ng pag-ibig ng Diyos, ng biyaya niya, ginawa niya yun para sa ikaliligtas nating lahat. So, pinaka-perfect example ng sacrifice ay ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, ilang katotohanan lang po regarding dito sa salitang sakripisyo. Una, ito po yung una, obedience is the foundation for sacrificing. Kaya ka nag-sacrifice, nauna ka munang sumunod, either may panawagan ang Diyos. Katulad nung nangyari sa buhay ni Abraham sa Genesis chapter 22, nung sabihin ng Diyos kay Abraham, ialay mo sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na pinakamamahal mo na si Isaac. So bago siya nagsakripisyo, sumunod muna siya sa panawagan ng Diyos. So number one, obedience is the foundation for sacrificing. Number two, when we sacrifice, we need to fix our eyes on God. Pag nagsasakripisyo ka para sa Diyos, tumingin ka lang sa Panginoon. Kasi pag tinignan mo yung nasa paligid mo, sasabihin, bakit ako lang? O bakit mas malaki sakripisyo ko, siya maliit? When we sacrifice, for example, sumunod ka na sa Panginoon, nakatingin ka lang sa Panginoon. Doon lang ang focus mo. Huwag kang titingin sa tao. Huwag kang titingin sa ibang bagay. So, when we sacrifice, we need to fix our eyes on God. Number three, sacrifice is for everyone. Ito po, nakakalungkot na katotohanan sa ministry. Kasi minsan, pag nangailangan ng pagsasakripisyo, hindi lahat ay nagre-response. Isa, dalawa, magsasakripisyo, tatlo, 100 ng tao mo, magsasakripisyo, 10, hindi po tama, hindi balanse. Pag nanawagan po ng sakripisyo, dapat lahat. Sacrifice is for everyone. Hindi pwedeng miyembro lang, hindi si pastor. Hindi pwedeng puro si pastor lang, hindi kasama yung miyembro. Kaya nga, united we stand, divided we fall. Pagka mayroong panawagan na kinakailangan tayong magsakripisyo, kumilos po tayong lahat. At natatandaan ko po, nangyari itong malaking sakripisyo na to sa South Korea. Merong pangyayari sa South Korea, nakalimutan ko lang yung exact date and year, nababagsak ang kanilang ekonomiya, nanawagan po ang kanilang presidente ng talagang pagkakaisa ng lahat ng mga taga-South Korea, ibinigay nila ang kanilang mga alahas, ginto, nagkaisa po sila para makabangon yung kanilang ekonomiya. Ayun po yung tinutukoy nung number 3 na sacrifice is for everyone. At kapag nakikita nyo ito sa gawain, yung lahat handang magsakripisyo, nakakataba po ng puso. Number 4, true sacrifice will cost you something. True sacrifice will cost you something. It is not sacrifice if we give what we can afford. Hindi po siya sakripisyo kapag sisiw lang naman sa atin na ibigay. Kadalasan kaya nga sinabing sakripisyo, masakit sa iyo o mabigat sa iyo na ibigay, nasa lingkan. Kaya nga, true sacrifice will cost you something. Halimbawa, may 100 million ka. 100 million. Nagbigay ka ng 100,000 sa church. Hindi naman sakripisyo yun. Latak lang yun sa 100 million, over 100,000 binigay mo.
Pero sa recipient na pinagbigyan mo 100,000, tuwan-tuwa sila, ang laki na nun. Pero sa katotohanan, 100 million naman pala pera mo. So, hindi sakripisyo yun. Ang sakripisyo, yung talagang kakainin mo na lang, isusubo mo na lang, ibinigay mo pa. So, dapat maintindihan natin itong puntos na to. True sacrifice will cost you something. Kaya nga nung magsakripisyo ang Panginoon, buhay ang ibinigay. Diyos siya, kinakailangan pa niyang bumaba, magkatawang tao. Alam niyo ba ang inabot na sugat ng Panginoon ayon sa pag-aaral sa krus ng Kalbaryo? Baka mahigit 1,000 sugat. Doon lang sa pagpalo sa likod niya, doon lang sa koronang tinik na guguhit sa ulo niya. True sacrifice will cost you something. And last, sacrifice yields eternal rewards. Lahat po ng mga nagsasakripisyo sa Panginoon, na maaring minsan nagse-self-pity ka na parang tingin mo lagi na lang ikaw, ay huwag kang mag-alala kapatid. Sabi ng Hebrews 6:10, hindi liko ang Diyos upang limutin ang iyong ginagawa para sa Kanya. Nililista ng Panginoon sa aklat ng mga gawa sa langit na bayan, lahat ng ginagawa mo, lalo na tama ang puso mo, tama ang motibo mo, talagang ang dami mong sakripisyong ginawa ng Panginoon. Alam ni Lord yan. Sacrifice yields eternal rewards. Isang araw, bubuhos ng Diyos ang pagpapala sa iyo, hindi man dito ang laki ng iniipon mong kayamanan sa langit. So tandaan natin yan, a sacrifice that costs nothing is worth nothing. Magwawakas po ako sa katagang ito. There can be no progress, no achievement without sacrifice. Sabi po ni James Allen, there can be no progress, no achievement without sacrifice. And last, nothing great was ever accomplished without making sacrifices. Nothing great was ever accomplished without making sacrifices. So sana po kinapulutan natin ng aral. Hanggang dito na lamang po ako, ang inyong lingkod, ang Peking Kano.